Balik po tayo sa mga balita. Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines o AFP na lumaban sa mga Chino. Sakaling ulitin ng mga ito ang ginawang aksyon noong 17 ng Hunyo sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal kung saan isa ho dyan ay naputulan pa ng daliri. Kasama ito sa mga inilatag nilang opsyon sa Pangulo sa isinagawang command conference ngayong araw. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, concept of proportionality o proportional response. Yan daw ang gagamitin ng AFP sakaling muli silang atakihin ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa na lang kung gamitan sila ng kutsilyo, ay gagamit din sila ng kutsilyo, ngunit hindi nalalabis dito. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Sinubukang pasukin ng maimpluwensyang China ang ilang sektor ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner sa gitna ng tumitinding usapin sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nahahayaan ng AFP na maulit ang ginawang pagmamalupit ng mga Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy noong June 17 sa Ayungin Shoal, kung saan isa ang naputulan ng daliri. Ayon pa kay General Browner, gagamit na sila ng concept of proportionality kung saan tatapatan nila ang magiging aksyon ng mga Chinese. Kasama raw ito sa mga opsyon na ipinresinta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang command conference sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. So for instance, meron pong umatake sa atin. At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa yes, that's the concept of proportionality, So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. Una nang inihayag ng Pangulo na nakukulangan siya sa aksyon ng bansa sa nangyari noong June 17. Hindi raw sapat ang paghahain lang ng diplomatic protest. Laban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali, but in the next RORE ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang apihin. Sumulat na rin daw si General Browner sa Department of National Defense at sa Department of Foreign Affairs para ipaabot sa China ang kanilang demand na ibalik ang 7 baril na kinuha ng mga Chinese Coast Guard. Pinababayaran din daw nila ang mga sinirang kagamitan, kasama na ang 2 rigid hull inflatable boat o RIB. Demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused during that hindi pa kasama doon, hindi pa kasama doon. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of CSN-1 Facundo, kasi mag-operahan po siya operahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Kasama rin sa ipinresinta ng AFP sa Pangulo ang kampanya para labanan ng disinformation sa West Philippine Sea. Partikular na rito ang Communication Plan Mulat. Kailangan mamulat po tayo lahat, magising tayong lahat dun sa nangyayari sa ating bansa internally. So, in the West Philippine Sea, we have launched our new campaign plan, communication plan called Mulat. At ang pinaka-mensahe po natin ay nakasulat dito. The West Philippine Sea, these are our seas, our rights, and our future. Na hopefully ay ma-adapt po ng ating mga kababayan. Ang West Philippine Sea ay ating karagatan.
ating karapatan at ang ating kinabukasan. So, hindi lamang po yung ginagawa natin ay para sa ngayon lamang, but we are also doing this for the future generations of Filipinos. Alex, welcome naman daw sa AFP yung kasalukuyang bilateral meeting sa pagitan ng DFA at ng China kung saan kasamang pinag-uusapan nga itong de-escalation sa West Philippine Sea. Patuloy naman daw na sumusunod sa international law ang Pilipinas at umaasa rin sila na gagawin din ito ng China. Alex? Okay, Mar, maganda yung konsepto ng 1:1, no? Yung proportionality na sinasabi ni AFP Chief of Staff General Browner. Kumbaga, kung dala nila ay sibat, meron rin tayong bolo na dala, di ba? Parang 1:1. Pero, natanong ba siya kung sakaling, tulad niya, may nangyari, naputulan ng daliri, puputulan rin ba natin sila ng daliri? Alex, hindi nabanggit ni General Browner yung tungkol do sa magiging casualty. No? Ang sinasabi niya lang, itong proportional response. Kung sakaling gamitan niya tayo ng kutsilyo, gamitan tayo ng sibat o anumang armas, yun din yung itatapat natin sa kanila. Pero pagtitiyak nitong ni General Browner, hindi tayo lalabis doon. Halimbawa, ginamitan tayo ng kutsilyo, hindi tayo gagamit ng baril para ipanggante dito sa mga Chinese Coast Guard. Pero Alex? Mar, kita mo naman yung isang sundalo natin, naputulan ng daliri, wala tayong ganti pa dun eh. Yes, Alex. Pero ang pagtitiyak ng AFP sa mga susunod na RORE, talagang hindi na tayo papayag na bubulihin tayo. Lalaban na tayo, pero sa pamamagitan nga nitong proportional response. Pero hindi naman sinabi na kung merong masaktan sa atin, kailangan din na may masaktan sa kanila o may masawi sa atin, kailangan din na may masawi sa kanila. Ang sinasabi lang, yung proportional response, kung ano ang gamitin na armas sa atin, yun din ang gagamitin nating armas laban sa kanila. Panghuli, Mar, nabanggit rin ba ni General Browner kung sino ba ang ipapadala? Kailangan siguro yung atapang tao, yung hindi umatras, talagang bakbakan. Yes, Alex. Alam mo yung mga sundalo natin na nasangkot doon sa June 17 incident dyan sa Ayungin Shoal, yan yung NABSOG, yung Special Operation Group ng Navy. So talagang matitinding mga sundalo yung kasama dyan sa RORE mission na yan. Pero yung pagkakataon na yan ay nagpigil lang itong mga sundalo. Kung tutusin mo, kung lumaban itong mga sundalo na ito, hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa mga Chinese Coast Guard na ito. Pero yun nga daw ang hinangaan ng Pangulo dahil nakapagtimpi itong mga sundalo. Pero sa mga susunod na pagkakataon, ang pagtitiyak ng AFP, hindi na tayo papayag, nabubulihin na lang tayo at tayo ay lalaban na sa mga Chinese na ito. Ayun. Alex? Okay, maraming salamat si Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.